That I want to hear something's on your mind. Sometimes I hear the Lorelei, ever so near the Lorelei. At night she'll hum to me and whisper, come to me from her place among the shadows. Who can she be? The Lorelei. Why is it me who hears her sigh? Oh, if that sigh became a face, a shape, a name, a lover, I would love her till I die. The must you go away? Lorelei, come and stay. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon pati na iyong pamilya at kalagayan at kagalingan ng mga membrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Hi, mag-start na naman po. Magpapatuloy na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. Bago po ako mag-start ng aking sasabi at tatanong ay mga tanong ninyo. Hi po to Tita Nati of Baliwag, Bulacan. Nagkita-kita po kami noon with Christy, yung kaibigan ko po na to, nakasama. Nagkita-kita po kami noong last week yata nila Tita Nati. And then thank you Tita Nati sa mga naalaman ko at may natutunan ako sa'yo. Okay, thank you for that. And then also, condolence nga po pala kay si attorney Joker Arroyo ba? Attorney ba si Joker Arroyo? Joker Arroyo, namatay po siya noong October 5 sa abroad. Yung nag-heart bypass po yata siya. Ay condolence po sa family ng Arroyo. And then condolence din po kay Jaya, yung mother niya, si Elizabeth Ramsey. Condolence po, ma'am. Condolence at ganyan po talaga. Una-una lang po, pero marami pong napasaya ang iyong mama. Okay po. Ito po. Pagpapatuloy na po natin ang ating Love Notes and Memories at yung mga ang mga tanong po ninyo sa akin. Miss Treasure, saan po ba gamot ang basil? Ang basil po kasi ginagamot din po yan sa hilo. Ibabad po nyo yan sa mainit na tubig, halos 8 hours po nyong ibabad para po maganda ang inyong katawan. 15 minutes, kahit 15 minutes lang po yan, para po yan, ibababad lang po niyan sa hilo. Para po mawala ang hilo nyo. Ibababad po yun ng 15 minutes. No, inumin po nyo. After that, 15 minutes po, basil sa hilo po lang yon. Ganon po. Tapos po, ano po ba ang maganda pag ikaw ay idadialysis, nagdadialysis? Kasi po, alam mo po ba, pag po tayo nagdadialysis, ang pinakamaganda po yung mga talbos. Talbos ng sayote, talbos ng kamote, talbos ng sili, ano pa ba yan? Malunggay, yung mga ganyan. Yan, pero hindi po dapat yan pinapakulo at half cook lang po, partially cook lang po. Yan po ang maganda. Pare po, nagdadialysis ka, pwede mo po yung kainin, o pwede mong kainin yan, pwede mong lahat halos, pwede mo yung mga talbos na yan. Talbos ng sili, talbos ng kamote, talbos ng sayote. Yan po, yung mga talbos na yan. Malunggay, yan po ang maganda, no? Yan po. Siguro naman po, naalam, yung dahon ng sili po, okay din po yan. Basta lahat po ng mga pupwede na ikaw nagdadialysis, iyan po ang pupwede mong isubstitute. Partially cook lang po yun po. Kasi po alam mo, pag nagdadialysis ka, nakakalbo po kasi yan Kaya po sa akin kung mag-dialysis kayo, iyan lang naman po ang maganda na
ikikimo. Oo, dialysis, chemo. Makakalbo ka kasi niyan pag kinimo ka. Talagang ganyan. Pero pagdating naman po na tapos na ang chemo mo, yan po kasi, bumabalik naman po uli yung buhok mo. Mas maitim po at mas malago. Yun po. Talaga pong ganda ng buhok mo nun. Ang bilis pong tumubo nun na iba po ang strand ng buhok mo. Magiging makapal po ang strand ng buhok mo nun. Yun po yun. Ano po ba ang maganda sa liver at namamanhid na daliri? Ganun din po yun. Yung sa liver po, para pong luyang dilaw, yung mga ganun po, halos ganun din po halos pare-pareho lang po yung mga ganyan yung bawang, yung mga ganon, coconut oil, yung silim pula, yan po, yung takip kuhol po, yung nga po tinanong nyo, yung sa takip kuhol, yung namamaga pong mga sugat dyan, yung mga namamagang tuhod, ilagay lang po ninyo yan. Ibalot po nyo yung inyong tuhod para po maganda. Di po ba, meron tayong, para hindi ka nahihirapan, meron po tayong di po ba, pag yung surgery, yung sa mga surgery, merong ibinabalot doon, katulad po nung aking naputol yung kamay ko, yun lang po binabalot ko, ang dami ko po doon sa bahay, yung pambalot na ganon, yun lang po yung para po hindi ka nahihirapang lumakad. Kahit po doon sa yung mga athlete, di po ba? Yung nilalagay nila sa tuhod, yun ang ilagay ninyo. Yun ang ipatong ninyo para hindi kayo mayat maya nagtataas ng nakalagay doon sa inyong kuwan. At saka isa pa po, maganda po yan, yung silim pula with coconut oil, i-bandage po ninyo yan sa inyong ugat. Yung po bang cellulite, pwede rin po yan. Yung pong ugat ninyo, varicose vein, itakip po na, takpan po nyo yan ng luyang dilaw with coconut oil. Ipunas po nyo yan, ilagyan po niya, una po, ipunas po nyo, massage po nyo pataas. And then after that, lagyan po nyo ng luyang dilaw with coconut oil, and then i-bandage po nyo yon at matulog po kayo. Ayun po, sa gabi po nyo gagawin nyo lalo po't kung malamig, lagyan po nyo yung binti nyo ng ganyan at malalaman po nyo na mawawala po ang inyong mga varicose vein. Lalo po yung naglalakihan na vein sa legs. Opo. Ako po walang mga ganyan Opo. Wala po akong mga varicose vein. Nagaganyan po kasi. Messi. Sa bagay po, hindi naman po ako nagaganon. May tagalagay po kasi ko. Kung ako pa naman po ang magagaganyan doon, hindi ko na po lalagyan ng itakot bintik. Ang hirap po kaya nun, magdidikdik pa ako ng ganyan, maglalagay pa. Di bali na lang po. Tutulog na lang po ako. Tapos ayun, bandage sa aking hita hanggang binti po. And then, yung paa, igaganon sa paa. Tapos, maglalagay po ako ng yung pajama. Tapos lalagyan ako ng medyas. Pag lang po malamig yan, ginagawa ko. Kasi po, pag mainit, kahit ka naka-aircon, gusto ko po nakahubad naka-nighty. Ganun po. Ganun po ako. Nagda-nighty lang po ako. Nighty lang po kasi ang aking pang-tulog. Wala na po akong iba. Kasi masarap po kasi matulog ng fresh ka, yung relax ka, yung walang nakasagabal sa katawan mo. Yung nighty, maluwag, ganun lang po. Basta't meron lang talokbong yung aking katawan. Ganon. Pag maginaw naman po, mag-blanket ka, yun lang naman po. Yun lang po ang aking talagang kawan. Siguro naman po, naintindihan na nyo yan, Miss Rachel, ano po ba ang gamot sa rayuma sa tuhod? Alam mo po ba, ang rayuma sa tuhod po, lalagyan mo po yan ng coconut oil, siling labuyo. Yung virgin coconut oil po, siling labuyo. Yun nga po yung sinasabi ko, pero may siling labuyo po yun,
lalagyan po nyo ng coconut oil umaga, tanghali at gabi. Kahit po wari, umaalis kayo, nakapants naman po kayo eh. O, mag-bandage po kayo nun. Hindi naman po mahalata yun sa pants nyo eh. Umaga, tanghali, gabi. Yun po ang gagawin ninyo doon. Kahit po wari sa umaga, maglagay kayo. Kahit aalis po kayo. Tapos po sa tanghali, papalitan po nyo siyempre. Hindi naman po yung hanggang gabi yon. Hindi po ha, umaga, tanghali at gabi. Papalitan po nyo yon. Katulad po nung ito pong kaibigan ko. Sus ko, tingnan mo naman po yan. Umakyat lang po kami sa footbridge. Abe, hiningal na. Samantalang ako naman po, tingnan mo naman po ako. Hindi po ako hinihingal sa kaya, patakbuhin mo po ako dyan. Hindi po ako talaga. Alam mo po bang yung coconut oil, iniinom ko po yan, isang kutsara. Isang kutsara sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kaya pag po ako pupunta rito, meron naman po kasing kuha nun tablet. Kaya ko lang po sinasabi sa inyo, kung ayaw po nyo ng tablet. Pero ako po umiinom yung tablet, umaga, tanghali, gabi. 1 is 1, 1, 1, 1. Yan po. Ayun po ang coconut oil, ha? Meron po kasing tablet yan. Yan. Nakakaganda po yan sa katawan natin. Nakakataganda po yan sa skin natin. Hindi po tayo magkaka-wrinkles. Ako po sa umaga, pagising ko po sa umaga, naglalagay po agad ako ng coconut oil. Pagkahilamos ko, coconut oil. Sa gabi po, bago ako matulog, nagko-coconut oil po. Hanggang sa matulog na po ako nun. Basta po circular motion, pataas po lahat ng pataas. Alam mo po ba, wrinkles yung matatanggal. Pati po sa ganito, sa leeg. Basta messy nga lang po, pero kung aircon naman po ang inyong kuwan, ba't naman po kayo hindi pa, huwag naman po yung ibubuhos yung coconut oil sa buong katawan nyo. Hindi naman po gano'n. Wala po ako sinabing gano'n. Basta ganun lang po. Mamassage lang nyo. Yan. Basta po, huwag ninyong imamassage sa pababa, lalo po sa face nyo, pataas po lahat, circular. No? Pataas. Lalo dyan, magmula rito sa mata nyo, pataas lahat hanggang sa ganyan sa forehead. Pagdating dito sa forehead, pataas, pataas, pataas. Magaganyanan po yan. Pababa, pababa, pababa. Yan. Ito pong pinakagitna nyo, ganun. No? Pero kung hindi po kayo marunong ng ginagawa nyo, wag po nyong gawin. Kasi po, baka magkamali kayo. Ituturo ko na lang po sa inyo. Kasi po, pag po kasi nagkamali kayo, lalo kayong magkaka-wrinkles. Baka po sisihin mo pa ako. Hindi po, kasi hindi po ganun ang pagturo ko sa inyo. No? Yun lang po. Basta po, yung coconut oil, yung tablet, umaga, tanghali, gabi. Napakamura lang naman po nun. Pero kung wala naman po kayo at gusto na lang po nyong makatipid, mas mura po talaga yung mismong coconut oil na ginagawa. Basta po isang kutsara sa umaga, sa tanghali, gabi. Pag po kayo mataba at gusto nyong magpapayat, bago kumain, before meal, iinom po kayo nun. And then kung kayo mataba, payat naman, after meal. No? Iyon po ang maganda sa coconut oil. No? Oo. Miss Treasure, alam mo po lahat ng mga pinayo mo, totoo. Ginagawa po namin. Kaya sampalataya po kami sa iyo. Lahat po ng mga sinasabi mo, ginawa po namin. Tama po talaga, Miss Treasure. Salamat po, salamat po. Pagpatuloy mo po yung programa mo. Kaya alam po, napaka-reklamador nyo. Okay lang naman po yun. At ako po'y natutuwa at marami kayong natututunan sa akin. Maraming salamat din po. At pinagpapatuloy po ninyo at nagugustuhan po nyo ang aking programa. Maraming salamat po. No? Ako po kasi talaga pong totoo po ito na nakita ko, na alam ko, na siyempre po kahit paano napag-aralan, natural. Kaya mahirap po talaga magsasalita ka ng ganito na hindi mo alam. Oo, gagawin mo. Kasi po pagwari, magsasalita ka, hindi mo naman alam, naalaman mo lang sa ganire, hindi po ganon. Hindi po yan epektibo. Kung may magtanong sa inyo. Kaya po hindi ako natatakot sa inyo kung kahit kayo magtanong sa akin. No?
Kaya itong mga nagtatanong sa akin na to, yung mga halamang gamot, herbalist yan. Sinusubukan mo ako. Alam ko yan, pero hindi mo ako masusubukan sa ganyan. Naku, lumaki ko sa lola ko, kaya hindi ko. Baka ikaw patanungin ko. Pag nagkita tayo, magpakita ka sa akin, at pag may tinanong ako sa'yo, hindi mo masasagot. Alam ko yan. No? Eto pa. Miss Treasure, alam mo po ba yung asitaba? Asitaba? Ang alam ko po dyan sa asitaba, yan po kasi kinakain na masarap po yan eh. Ayun po ang alam ko ha. Dito po sa garden dito, sa may Quezon Avenue, may nabibili po niyan, asitaba. Yan po kasi gamot sa diabetes. Diabetes po yan. Yan po yan po hiwain mong malilit. Alam mo po, kainin mo po, pero hugasan mo lang po. Ngatgatin mo lang po yan eh. Kinakain, hugasan mo pong mabuti. At saka po, kahit po hugasan mo ng mainit na tubig, baka po kasi mamaya yan, marumi, yung kuwan. Pero madali po yang tumubo. Isaksak lang po ninyo yan sa iyong sa isang lalagyan, yung paso. Tutubo na po yan. Ang bilis po niyan tumubo. Asitaba. Opo, iyan po yan, no? Iyan po ang lasa po niyan nakakain na po ako niyan Para po bang ang nasasarapan po ako sa lasa niya. Parang basta masarap ang lasa na parang ang lasa parang may maanghang-anghang na ganon. Yan po ang lasa niya. Makakabili po kayo niyan, pati puno. Kung gusto, kasi po maliit lang po puno, itanim po ninyo yan sa inyong garden. Lalaki na po yun. Luluwag. At saka, alam mo po ba? Lahat ng klaseng sakit, pati hika. Basta, at alam mo po ba, babata po kayo niyan, mawawala po lahat ang sakit nyo sa katawan nyo, at babata po kayo niyan, matatanggal po ang mga wrinkles nyo. Iyon po. Yung kaibigan ko po kasi, galing po kasi Japan yung kaibigan ko. Binigyan po ako ng ganyan. Nung una pong binigay niya sa akin, sabi ko po sa kanya, ano naman yan, yung, kasi po, nasa isang paso po yun Sabi po niya sa akin, Freno, meron akong pasalubong sa'yo. Binigyan po niya ako ng isang paso, pero maganda po yung lalagyan ng paso At ang ganda po talaga. Nung pagkakabalot niya, birthday ko po yun kaya alam ko nakalagay, may happy birthday my friend. Sabi ko po sa kanya, ano na naman yan? Ang pangit po ng itsura. Sabi ko, ano na naman yung dahon na yan? Sabi niya, binigyan mo ako pang birthday ko, dahon. Alam mo friend, maganda ang gamot niyan. Halamang gamot yan, sabi po niya sa akin. Dinala ko pa yan dito para sa iyo, hinawakan ko pa yan. Hindi po ako nag-enjoy kasi nga po, hindi ako nag-enjoy. Ang pangit po ng tsure, talaga po. Pero ang ganda po ng lalagyan, ayun po. Sarami ko pong barkada. Sa liit na yon. Nung makita po ng mga barkada ko, tinikpan na wala lahat ang dahon, ang natira branch. Wala na po. Ay, nako. Kaya po na sinabi ko na sa barkada ko, yung mga barkada ko po nakatikim, sabi nila, friend, ang ganda sa hika nung asawa ko. Friend, ang ganda sa diabetes nung asawa ko. Tinanong ko po ngayon doon sa nagbigay sa akin na best friend ko. Sabi niya, friend, palaguin mo muna. Kinuha na ako ng mga kaibigan. Diyos ko, sana ko hahanap niyan ngayon, sabi ka sa akin. Kaya po ganon. Kaya alam ko po yan. Kaya lang po, hindi ko nga po natikman sa buwis. Nakainis po talaga yung mga barkada ko. Yung barkada ko pong isa, alam yon. Hindi po niya sinabi doon sa kaibigan ko, basta po, ang ginawa niya, kumuha na lang po siya. Greedy rin po yan. Sa bagay po, malayo na. Pero ang sana po sinabi niya sa mga kaibigan ko na ganyan niya. Alam po pala niya yon. Kaya po yun ang sinasabi ko sa kanya. Oo. Marami pong gamot yon. Kaya po ako, hindi na po ako nakakapunta rin sa garden. Diyan po sa may
sa may Kuwan, Green, ano ba yun, sa may Quezon Avenue yun doon nakakabili. Amo po't pag Kuwan, bibili ko, ala rin po ako. Pero yun po ang alam ko doon. Kaya yung mga barkada ko po, na nakakatikim nun, at saka yung asawa po niya, pati po sa sugat, nakakagaling, nakakababa po ng blood pressure, lahat po. Lahat ng sakit po. Hamo po, pag Kuwan, bibili ko doon at ipapakita ko po sa inyo o kaya po sasamahan ko kayong bumili doon. Kasi kung naman po ako'y magdadala ng napakaraming ganon, para dadalhin ko sa inyo, ay naku po, hamo po. At ako'y bibili nung maliit na yon or kaya sasamahan ko po kayo bumili. Pag nagkita-kita po tayo. No? Maganda po yan. Lahat ng halos ng sakit. Opo. Hindi nyo ako baka kakalimutan pag iyan gumaling lahat ang inyong kuwan. Pati po sa pagkalalaki. Magkuwan po yan. Yung basta po, ganon. Yung ED nyo, mag-e-enjoy kayo, pati mga asawa nyo. Yung mga asawa na naiinis sa asawa, na hindi siya nag-e-enjoy, pag kumain ka po niyan, para lang po rin nanonood ka ng TV, kumain-kain ka lang po niyan. 7 lang pong piraso na kuha na yon, na leaves. Dahon, kain-kainin lang po. Masarap naman po raw. Ako nga po hindi nag-enjoy dahil pinatikman na pa isa. Hindi ko nga po natikman yung lasa. Sa akin binigay ng barkada ko wala po. Yung kaibigan ko po kasi isa greedy. Baliw. Pero gumaling naman po yung asa. Kaya okay rin naman po na meron nakatulong ako. Kaya lang po, hindi niya sinabi sa mga barkada ko. Baliw nga po yun. Ayun. Kaya po noong nangyari po yon na sabi niya, alam mo, ganito. At saka po yung sugat ng asawa niya, gumaling po talaga. Ang laki po nung sugat ng asawa niya. Nangingitim na po yung sugat ng asawa niya sa paa. Alam mo po ba na wala? Pati po yung eczema nung kanyang, hindi ko po alam kung kapatid niya o nawala po. Yun po ang naranasan namin sa kanya. Kaya, naku, sus Mariosep. Eto po. Puro halamang gamot ito. Miss Treasure, yung po bang saging, papaya, pinya, mangosteen ay anti-cancer? Opo. Anti-cancer po yung saging, papaya, yan po lahat na yan, anti-cancer po. Dapat po kumakain tayo ng ganyan. Kasi po alam mo, lahat naman tayo may cancer sa katawan, may cancer cells sa katawan. Siyempre po, pag ang ating immune system mahina, talaga pong magbo-bloom yung ating cancer cell. Pero pag po tayo malakas ang immune system natin, hindi po tayo magkakaroon ng ganyang cancer. At saka kumakain po tayo ng nasa magandang lahat ng klaseng fruits, alam natin kung ano. Kaya po ako, lahat po ng mga kaibigan ko, wari po, may sakit siya ganire, sasabihin ko po sa kanila, ang kainin ninyong fruits, ganito. Naniniwala po sila sa akin. Kasi po, alam ko lahat ano po naman ang kuha nun? Wala naman silang binabayad sa akin, libre naman po sila. Ba't hindi nila ba? Diyos ko, dapat. Pero kuwan po, pag nakita-kita kami, libre po ako, pinapakain nila ako, ganito. Yun lang po, ganun lang po yun. Pero, sasabihin niya, friend, okay yung sinabi mo. Friend, okay yung sinabi mo. Natutuwa po ako nung ganon. Yung marami akong napapasaya, napapagaling. Yung po nung po ako'y maliit lang nga po, yun nga po, inuulit-ulit ko sa inyo, sa lola ko po natutunan yan. At iyan po, ina-apply ko lang po sa inyo at sa aking pag-aaral. Ganun lang po yun. Inaral ko, and then sa lola ko, nakaupo lang po ako. Ako lang po nakakaupo doon sa tabi ng lola ko pag may bisita. Wala pong ibang nakakaupo doon, kundi ako lang po. Yun lang po. Ayun. Kaya ako po ganito. Yun lang. Ay nako, puro. Kung hindi po, hindi ko po masasagutin rin lahat na to. Miss Treasure, yung po bang makabuhay, maganda rin po at virgin coconut oil. Opo, maganda rin po sa sugat yung makabuhay. Alam po ba nyo yung makabuhay? Yung makabuhay po, yung po bang pag nilapitan mo, hinawakan mo, di ba yun? Mapait ba yun?
Truly I must let you know. Hindi ba yun yung pag hinipo mo na sumasarado? Ay, ano ba tawag doon? Ano ba yung makabuhay? Ay, makahiya ba yun? Ano ba yung makabuhay? Gamot ang ano? Opo, akala ko po ang pampalaglag ba yun? Ay, hindi po, baka mamaya merong, mapait ba yun? Okay. Pampalinis po ng dugo yun. Hindi po pampakuhan, pampalinis ng dugo with coconut oil. Makahiya po pala yung iniisip ko, sorry po, akala ko po makahiya. Pero ang alam ko po, ang makahiya may gamot. Ewan ko lang natatawa po ako, natuwa po ako doon kasi po nasa bukid. Sa bukid po kasi kami meron po kasi kaming kuha sa bukid. Yung pong mga manggahan, yung mga gano'n, ang lola at ang lolo ko po. Doon po kasi natutulog sila sa bukid. Pag meron kami nadadaanan, sa Pilapil po pag po kami may nadadaanan niya na gusto ko po yan, matinik po. Kagalitan po ako ng lola ko. Sabi niya, ikaw talaga bata ka, napakakulit mo. Gusto ko lang, ba't baka ako? Ang tanong ko po sa kanila, bakit ba lola tumitiklop yan? Sabi ng lola ko, yun talaga ang, hindi, ba't ka po tumitiklop? Yun po ang tanong ko bakit? Ayun, sabi, kaya nga kaapo, makahiya. Ano nga po, ba't ka po gumana? Ba't yung iba naman dahon pag inipo ko walang, ewan ko sa iyo, napakatanong mo. Kaya nga po, yun ang tuklasin mo sabi ko gano'n galit sa akin ng lola ko, basta ating makikita. Lola, tingnan mo talaga. Bakit yung ibang dahon? Marami naman kami nadadaan ng mga kuwan. Tingnan mo lola, ba't hindi siya tumitiklop? Anak, kaya nga anak makahiya ang tawag dyan, tumitiklop. Bakit nga po naging makahiya? Ano nga po yung kuwan nun ano nga po ang ay nako, ewan ko sa'yo, tanong mo sa lolo mo. Yun din ang tanong sa sa akin, Jesus Marios. Oo, bakit ganon? Hihipuin mo, matabig mo lang ng konti, nagtitiklukan lahat. Nako, akala ko tuloy, iyon. Saan? Sa bukid nga yun, sa bukid, mga paru-paro, doon makikita, mga ibon. Nako, enjoy na enjoy ako talaga nun. Ngayon, wala ka makita rito na paru-paro, wala ka makita. Kaya hindi ako nag-i-enjoy. Alam mo, sabi ko nga rin sa mga barkada ko, alam mo, friend, ako ngayon, gusto ko sa bukid lang ako, may kubo. Ay, ano ba naman yan, friend? Sabi niya gano'n. Hindi, yun ang gusto ko. Sawa-sawa na ako talaga kako sa mga bato, sa mga, yung tinitiran mo, ang gusto ko kako, alam mo, fresh air, nasa bukid ako, nakakuha. Naku, friend, maraming dengue ngayon, di katulad ng araw. Hindi naman, hindi nakakulambo ka. Sabi ko, alam mo ka ako, friend, yun ang gusto ko. Tapos sabi ko, ang sarap ka ako, no? Sabi kong gano'n. Tapos sabi nila, ibang klase ka rin. Sabi kong gano'n, ano ka ba naman? Basta yun ang gusto ko. Ayaw, bahala ka na nga sa buhay mo. Eto pa. Eto pa. Miss Treasure, ang hand, foot, and mouth disease, viral po ba yan? Contagious talaga yan. Kasi, hand, foot, and mouth disease, yung mga sa tao po kasi, yan po kasi, nagkakaroon po kasi ang kuwan yan talaga po yan nakakahawa. Viral po yan yan po kasi, siyempre po, di po ba sa manok ang nakukuha natin mouth and ano yon, foot disease lang ba yon, di ba? Foot and disease ba yon? Yung mouth and foot sa kuwan yon, sa baboy yon. Pero sa tao po may hand and foot mouth disease. Yun, viral po, contagious po kasi yan. Yung po ang pagkakaalam ko, kung hindi po ako nagkakamali, wari dito po sa mga singit-singit natin. Ayan po, wari po sa paa natin, yung mga singit-singit po ng mga kamay natin, yung sa singit-singit po ng paa natin. Iyon po, ang pwede po natin gamot doon, coconut oil din po, virgin coconut oil din po. Wala po talaga, iyan po talaga ang
ang gamot. Ang virgin coconut oil po, ang dami po talagang gamot. Meron ka lang pong, wari po, na ilansikan ka ng mantika. Punasan mo lang po ng virgin coconut oil, tinan mo po, tutuyo yan. Opo, yung iba po kasi kung ano na ay, nako, virgin coconut oil lang po. Virgin coconut oil lang po ang pupunas nyo. Kita mo po, hindi po siya magpapatuloy na magsugat. Yun lang po. Miss Paarases. Miss Treasure, sa bibig po ba meron? Oo, kaya nga mouth eh. Kaya nga yung paligid ng bibig, nagkakasugat yan. Tapos sa kamay, sa paa. Ganun po yan. Iyan po ang kaya nga po viral eh. At saka isa pa po, kuwan po yan, wari, may kaibigan, may kasama ka, nahawakan ka, mahahawa ka po nun. Wari po, meron ka boyfriend mo, hinalikan ka, mahahawa ka po yun, kaya nakakatakot pong maghahalik at magyayakap. Hindi po ako sanay ng mga ganon, at bago ka po maghahalik at magyayakap, tingnan mo muna yung tingnan mo muna yung itsura ng boyfriend mo, o kaya nung lalaki na hahalikan mo. Kaya nakakatakot po yan. Diyan po ako takot. Napakaselang ko po sa ganyan. Diyos ko, ewan ko po ba, hindi po ako sanay ng mga ganon kasi ala po ako mga sagot-sugat sa katawan. Ako, Diyos ko, masyado po ako maselan. Yan po kasi, butil-butil po kasi ang itsura niyan. Butil-butil yan sa kamay po, magbubutil-butil yan na mapula. Ayan. Tubig. Yan. Kaya nga po, basta't at saka makating po yan. Basta po, ang makakagamot lang po niyan is virgin coconut oil. Yun lang po, no? Siguro naman po, naalaman na po nyo, ha? Mag-music po muna tayo at akiuwi. Baka kaya nasa natin yun. For you is deep and endless as the sea, strong and mighty as a tree. My love for you, my eager heart keeps beating just for you alone. Since the moment it has known my love for you, there'll be no other lips, no other arms, no other love for me. Feeling as I do, how could there be? And so it will be far beyond eternity, ever faithful, ever true, my love for you. It will be far beyond eternity,
unity, ever faithful, ever true, my love for you, my love for OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Mag-i-start na naman po ang ating program, Love Notes and Memories. It's already 4 to 4. Makikita po nyo ako sa www.ustream.tv/channel/kakampiyon online. At ang aming pong telephone number ay 553-8656 and then 788-3607. My globe is 0935-770-7888 and my smart is 0999-562-2860. Yun lang po ang and then Pat April po. Meron pa kayong tinanong sa akin, mag-umpisa na sana ako ng eto, ay tatapusin ko ito. Isa lang Miss Treasure Vitamin C, Vitamin C, D-E supplement. Tulong po ba yan sa utak natin na para gumanda ang pangsyo? Opo naman.
Ang vitamin C po, vitamin D and E, maganda po yan sa ating brain. Para po tayo naka-rest. Maganda po talaga yung vitamins. And then, samahan po natin ang green leafy vegetable and citrus fruits. Yan po ang maganda, no? Para po tayo ay maging palaging on the go, no? Yan po, no? Yun lang po, ha. Mag-uumpisa na po tayong magbasa ng ating sulat, ha? Huwag na po kayong tanong ng tanong, hindi po natin matatapos to, ha? Yun lang. Miss Treasure, yung girlfriend ko po, ang kati ng katawan, grabe po. Gusto po niya sa loob ng isang araw, 6 times kami magse-sex. Grabe nga. Busy po ako palagi. Gusto ko po sana once a day lang. Paano po kami palaging wala sa isa't isa? Daig pa po namin ang ano ba yan? Pagod na po ako. Grabe po ang katinyang katawan niya. Ano po kaya bukod sa akin? Yung po pala, bukod sa akin, may 2 pa siyang boyfriend. Kaya po ginawa ko kahit na hiniwalayan ko na lang po siya para doon na lang siya sa lalaki, yung boyfriend niyang iba, 2. Tama po ba ako? Nako, alam mo yung girlfriend, ngayon ako nakakita ng babaeng ganun. Gusto niya 6 times kayong magse-sex sa loob ng isang araw. Ano, wala na kayong ginawa kundi mag-sex ng mag-sex. Paano na yung trabaho nyo? Yun nga lang, twice a day, pwede na yun eh. Sa mga bata na twice or thrice a day, o paggising nyo, no, tanghalian, no, pwede naman yun. Pero yung 6 times, sobra na yun. Mangangayayat na po ang babae nun. Kahit kayo, mahihirapan kayo na kuwan, mangangayayat ka po talaga nun. Pag ganun katagal, at saka 2 pa ang boyfriend niya, anong gagawin na ng 2 pa niyang boyfriend? Kung sa iyo sagad na siya, ano pa yung gagawin niya? Nako, ano yun? Paano niyang lalaman lahat yung mga yun? At saka papaano siyang sumasaya sa ganun? Di, ang sakit na nun. Diba? Ang hirap nun. Yung twice nga lang sa bagay, kung bata, kahit na 4 na beses, tries, siguro, pwede pa. Pero yung, siguro, 38 or 40, hindi na po talaga po pwede nung 4 na beses. Siguro po, mga twice, pwede pa yon. Pero yung hindi mo sinabi rito kung ilang taon na yung girlfriend mo, siguro bata pa kayo. Kasi sana alam ko kung bata pa kayo, ewan ko kung ano ang masasabi ko dito sa babae na to. Ano ba siya? Hindi naman siguro siya pokpok. Ano kaya 'yon? Nako, ang hirap nun. Ikaw ba, friend? Anong masasabi mo sa ganitong klaseng babae? Dapat lang niyang hiwalayan. Yun nga. Hiwalayan. Sabi nga lalaki, di ba? Dapat lang niyang hiwalay. Gamitin mo, friend, yung iyong. Ayun nga, sabi ng aking kaibigan na si Christy, dapat lang daw niya yun. Ano pa, friend, ang masasabi mo doon sa ganyang klaseng babae? Ngayon lang ako nakakita kaya nga, friend. Babaeng gano'n. Diba? Sobra na yun. Tapos meron pa siyang boyfriend na 2. Di, friend, wari, tayo, magagawa. Nagawa mo. Sus, Mariose. Yun nga lang, makadalawa ka na lang. Tama na yun, diba? Lalata ka na. Diyos, Mariose, baka kaya, hindi kaya pokpok yun, May sakit. Ha? Nimpo? Limpo? Ano ba yun? Limpo? Ano yata yun? Minyak? May sakit na. Baka. Pero kahit na, friend, kaya niya yung yung sa kanya, 6 na beses, araw-araw. May boyfriend pa siya na 2. Kaya ang ginawa nitong lalaki, hiniwalayan niya. Tama lang yun. Diba? Tama lang yun, nahiwalayan. Mauubos ang resistance. Diyos ko, Mariosep.
May text. Miss Treasure, pag ganyan ang kanyang lalaki at ganyan ang babae na kasex niya, ang lalaki mauubos ang kanyang baka puro tubig na lang ang lumabas. sa bagay tubig na lang ang lalabas sa'yo. Kasi hindi naman po yung matibong kasi pag ang lalaki hindi oversex, kasi tayo naman po yan, pag ang lalaki kasi hindi oversex, maganda ang sperm. Pag oversex po ang lalaki, ang sperm po niyan, halos tubig na. Totoo po yon. Kaya doon mo makikita ang lalaki na oversex. Doon mo, yan ang ganda. Kaya yung asawa nyo, titingnan nyo palagi pag alam nyo, or boyfriend nyo. Pag siyempre, natural, di ba? Malalaman mo yan eh. At saka ibang amoy ng lalaki na may sakit at saka wala. Kahit sa babae. Ang babae, may amoy yan. Pag yung oversex, at saka yung may sakit. Pag ang babae malinis, walang amoy yan eh. Di ba? Walang amoy yan. Kahit magpanty siya, kahit na gabi, magpalit siya ng panty, wala pa rin amoy yan. Wala kang maaamoy niyan kahit ano. Yun lang ang kuwan. Pero pag ang babae may sakit na kung ano-ano man at kahit ano, meron siyang sa katawan, may amoy yan, ang baho. Oo, may sakit yan. Yun. Tama ka doon. Hiwalayan mo. Diyos Mariosep. Manlalata ka talaga, Diyos Mariosep. Larry ng Makati. Diyos Mariosep. Makakakati kayo. Talagang kakati ka niyan, di ba? Miss Treasure, may girlfriend po ako. May sakit, di ko po alam na mayroon siyang sakit na nakakahawa. Ako. Isang taon na po kami mag-steady nang malaman ko po na may sakit siyang AIDS. Wow! Kaya po ako napaiyak at sayang ang aking buhay. Yan. Nag-iisa po akong anak at mataas po ang posisyon ko sa company. Kaya po gusto ko nang mag-resign at sa bahay na lang po ako. May konting kabuhayan naman po kami. Iniisip ko po, baka malaman sa office, mapapahiya po ako na ako'y may sakit na AIDS. Tama po ba ang pasya ko, Miss Treasure? 28 years old po ako at ang girlfriend ko po ay 20 years old lang. Sus ko, at 20? Alam mo, yung iyong siya maganda ang yung girlfriend mo, dapat alam mo bago ka nakikipag-sex sa babae, at tinitingnan mo muna yan. At saka maaamoy mo naman yan eh. Hindi yung tira ka ng tira. Walang mangyayari sa'yo. Ang sarap. Ang malilintikan sa'yo. Pag ikay nagkasakit, ayan, ang lungkot. Sarap at lungkot. Yon. Kaya mahirap yung ganun eh. Titira ka ng titira pagkatapos after a year. Susunod dyan, kasi po yan, pag ang babae, ang babae, no? Pag iyan nahawa ka, ang unang mamamatay niyan yung babae. Pagkatapos, ikaw na nahawahan, susunod ka. Kaya kung ako ikaw, wag mo nang paramihin ang sakit. Wag ka na, magpagamot ka na lang, at saka isa pa, kasi pag ikay, pero tama yung kuha nyo, yung magre-resign ka. Pero sa akin, magpagamot ka, wag ka na lang magparami ng sakit, kasi wag ka na lang mag-girlfriend, or kasi
wari, nag-girlfriend ka. Siyempre, natural, imposibleng hindi, mawawala. Kasi pag nag-girlfriend ka, tsak na may mangyayari sa inyo. Pero na nga lang, kung ikaw may edad na, no? Kung ikaw bata, mga bata kasi ngayon makakati, pampupusok. Kung ikaw ay bata na hindi ka nag-iisip, kasi alam mo yung bata mong girlfriend na yon, nahawa lang yun batang-bata, nahawa yon kasi siya mapusok. Kahit sino, baka nga baka nagalaw pa yan ng tomboy Kasi ang bisexual, diyan nakukuha ang sakit na AIDS. Diyan nakukuha yung parehong babae, parehong lalaki, diyan nakukuha. Tapos ikaw, pare ako, nakakapagkuha ako ng tomboy, naging girlfriend kita, boyfriend kita. Siyempre natural, nahawa ako dun sa tomboy. At ako'y meron na. O di magkakuha tayo. Mahahawa ka ngayon sa akin. Ganon yon. Iyon ang nangyayari. Diyan makikita yun sa mga tomboy. At saka yung mga lalaki sa lalaki, mga bakla-bakla. Iyan yon. Baka iyan nakapag-girlfriend ng tomboy o kaya o kaya sa club. Kasi alam mo, minsan kasi yung magulang din ang nagpupus sa anak na sige maganito ka, sige maganito, hindi ba? Di ba? Kasi kung hindi mo ipupus yung anak mo, kung kakagalitan mo yung anak mo, at saka dapat ikaw ang nagtatrabahong magulang, hindi yung yung anak mo ang magtatrabaho. Nag-anak ka, pagkatapos yung anak mo yung problemahin mo sa iyong kuwan. Nag-anak ka, kaya mong buhayin. Kung kaya mong buhayin ng isang anak lang. Huwag ka nang mag-anak ng iba. Ganun lang yun mag-aanak ka, tapos yung anak mo yung pagtatrabahuhin mo, kawawa naman. Tapos mag-aanak ka, walang mangyayari kung ano man yung ganyan, mahirap yun. Talagang, anak ko, kawawa. Kawawa ang iyong magiging boyfriend. Ay, Miss Treasure, tama ka po. Yung kasama po namin dito, si Hima, tomboy po ang kanyang kuwan, ang kanyang boyfriend. Naka-anim na tomboy po yata yan. Kaya po iyan, nagustuhan yung lalaki na pumupulupot. Kaya pumupulupot po yan pag nakakakita ng lalaki. Kasi iba po yung sa lalaki, pero napuputol. Tapos pero ang tomboy po mas matindi pag ikaw ang naging girlfriend. Sa bagay baka nga tomboy ang kuwan yan, naging tomboy. Sa bagay kasi ang tomboy pag naging wari tayong dalawa, isang tomboy, nagka-girlfriendan tayo. Pag ang tomboy naging girlfriend mo, mas masahol pa sa lalaki yon. Mawawarat ka niyan. Kasi ang tomboy sa laula yan iba. Talagang buong katawan mo makukuha niyan. Kasi bakla, tomboy, mahirap yan. Mahirap maging lalaki yan. Pag iyan ang naging girlfriend mo at boyfriend mo, nako, talagang mangangayayat ka. At saka isa pa, mawawasa ka. Wala, kawawa ka. Yung ba tipong magiging latutay ka, magiging, iba ang kuwan, ang tomboy. Pag kuwan yan, talaga. Talagang pag ikaw wari, naging girlfriend ka ng tomboy at hindi ayaw niya at nakita ka, papatayin ka niyan pag yung kanyang babae, totoo. Tama ka. Yun ang kaya nakakatakot ang tomboy na maging girlfriend.
Ikaw ba, Miss Christy, anong masasabi mo pag may tomboy kang, wari, nanligaw sa'yo tomboy, magugustuhan mo ba ang tomboy o hindi? Oo, sumagot ka naman, oh. Hindi siguro. Depende Bakit? siguro. Bakit? Ano Kasi depende? minsan merong talagang babae na gumugusto sa tomboy. May babae talaga na nakakagusto na. Sa bagay, Totoo yan. itong text nung kuwan yun nga daw, girlfriend nga daw tomboy. Oo. Kaya pagdating sa lalaki, kuwan. Meron paano? talagang dumadating na gano'n. Talaga? Pero kung ako, Oo. sa akin Oo. ay hindi Oo. Diyos ko. Yan na. Tsaka pag... Sasayangin ko yung buhay ko sa kanya. Oo, talaga nga. At tsaka, may lalaki, bakit ka papatol? Walang lumiligaw sa'yo. Kaya gano'n ang ibig sabihin. Walang nagkakagusto sa'yo. Kaya yung circle of friends mo, hanggang ganun lang. Pero No? hindi rin siguro. Ano? Kasi may mga kakilala ko na tomboy sila. Okay. Ang gaganda ng girlfriend. Okay. Hindi mo sasabihin mga pangit. Oo. Talagang magaganda. Okay. Imposibleng walang lumiligaw doon na baka doon sa tomboy nakita yung pagmamahal. Ganun lang naman yun, diba? Sa bagay. Kaya Bakit? na, kung ikaw naman babaeng bakit naman kailangan mong pumatol sa kapwa mo? Oo naman, syempre, di ba? Sa Pero bagay. hindi mo rin masasabi kasi yung Oo. Sa bagay. Kasi ang babae kasi pag matino, hindi ka papatol sa tomboy, no? Kasi pag ikaw pera na nga lang kung walang ikaw lumiligaw, ha? Oo, para hindi ba? Para hindi tayo kuha na ganyan, di ba? At iyan lang naman pag tomboy kasi ang ating ako kasi hindi ko type ang tomboy, daming lalaki. Ba't ako papatol sa tomboy? Itong araw, itong si Hima, maraming galit dito Makati. Ayan daw si Hima, doon sa yung director na nakuwan, pinapaluputan yung director. Sino kayang director to? Sabihin nga nyo kung sino director tong pinapaluputan ni Hima. Oo, para malaman ko. At yung tomboy, enjoy na enjoy siya doon sa tomboy. Yung tomboy, 6 na tomboy yata yung pinagpalit-palit. Di may sakit ka na, nakakahiya kaya pala ganun siya kapayat. Mahirap yun, di ba? Eto pa, merong nag-text dito, Ma'am, dapat lang mag-ingat at maging responsible sa kanilang reproductive organ or health. Gumamit ng proteksyon. Oo, tama. Dapat kasi tayo, kung gusto ninyong magkaroon ng, talagang ganyan, yung, marami naman po pwedeng gumamit tayo ng ating proteksyon, di ba? May protection tayo dyan, po pwede. Meron naman dyang, ano ba tawag doon? Condom. Pero friend, yung protection din na to, kung ikaw may sugat, mahahawa ka rin, friend. Hindi rin, oo, may protection ka nga. Meron ka nga, yung protection mo kung may sugat ka, at ikaw na hindi mo rin masasabi yung proteksyon na yon, mahahawa ka din. Wari siya may sugat, pinawisan kayo, may galis or may psoriasis, may sugat siya, nakadikit. Siyempre pag nagsesex kayo, magkakadikitan kayo. Alam nga naman pag sesex kayo, paano magaganyanan? Pag nagkadikitan yan, magkakahawan, mahahawa ka rin din. And then, pag ikaw mahina ang immune system mo at kissing, sa kissing lang makukuha niyan wari, may hepa ka. Yung hepatitis, pag nagkaroon ka ng hepa at kissing, mahahawa ka rin. Paano? Hindi ka na magkikiss. Hindi ka na kaya yung protection na yan maraming klase, hindi ba? Eto pa. Ma'am, conforme po ito sa sitwasyon. May mabait din naman ang ilang lesbiana. Oo nga po, meron din naman pong mabait, pero ang hindi natin nakikita yung mga ito kasing mga lesbian kasi na to, doon sa mga squatters area, may nakalagay dito, mga squatters area daw, halos makikita mo yung mga, kuwan, yon. Opo.
Oo, alam ko naman yun na may mabait at may disente rin naman lesbian. At yun nga, at kung sila naman siyempre, meron din naman may mga pinag-aralan na ganyan. Oo. Kaya makikita mo rin naman yung mga tao na halata na yung pagkatao nila. Mahalata mo naman yan 'di ba? Kaya hindi rin tayo kailangan magkuwan sa ganyan, mag-judge. Pero una pa lang tingin mo, malalaman mo na. Siyempre, alam mo naman yan 'di ba? Ganon. Pero nakakaawa ito. Sipin mo, 28 years old, nag-iisang anak. Wari, friend, ikaw, nag-iisang anak. Wari ikaw, nag-iisang anak. Oo, may magulang ka pa. Sa bagay, may pera kayo, may mayaman kayo, nasa iyo lahat. Anong gagawin mo kung ikaw? Nag-iisa kang anak, masasabihin mo ba sa magulang mo or what? Anong gagawin mo? Pwede mo sigurong sabihin sa magulang mo para mapagamot ka. And then? Siguro kailangan magtino ka na. At the age of 28, napakahirap. Kaya nga, friend na magkaroon ka ng sakit na gano'n. Kaya nga, di ba? Ang hirap kaya ng may sakit na age, di ba? Hindi ka makakatulong. Pero sasabihin mo sa magulang mo para matulungan ka. Para sa akin. Kung ako yon, sasabihin ko sa magulang ko para matulungan ako magpagamot. Huwag kang mahiya sa magulang mo kasi magulang mo yan Kasi wala namang ibang magtutulong sa'yo. Tama. Ang nanay mo. Yes, tama. Walang ibang kasi iyan ang best friend mo, and then yan lang ang makakapagbigay sa iyo ng tamang lunas. At saka isa pa na hindi kakalat. Di ba? Kasi isisikreto yan ng magulang mo O kahit binigyan mo ng problema magulang mo, sikreto yan. Talagang problema sa magulang. Oo, umiyak man yan ng umiyak ng bato, wala ang mangyayari kasi nandun na yon. Tsaka yan ang tutulong talaga sa'yo. Oo, pero ang magulang kasi, yan, wala talagang hihigit. Oo, walang hihigit sa magulang. Ang problema mo, malalaman niya ng magulang mo. Oo, hindi pwedeng hindi. Oo, iyon lang yun, no? Kailangan talaga tapat ka sa magulang. Oo. At saka, magkaroon kayo meron namang mother and daughter relationship. Kailangan yung mother mo ang best friend mo. Ganon. At tulad ng ako, mga anak ko ganyan. Sa akin ng kuwan, sa akin ng sabi, lahat-lahat. Kahit natatakot sila sa akin, wala silang magagawa. Siguradong tatakbo pa rin sa'yo. Oo. Takot ka man. Ang mama ko lang ang pwede, magalit man sa akin, okay lang. Mga anak ko, pag kinakagalit ako, pag may mali, wala lang. Nakaganon lang sila. Hindi sila hindi sila nagsasalita. Kaya mali, kaya tama sila, hindi sila nagsasalita. Ganon lang. Magsalita kayo kung ano. Kasi lalo't pag may kasalanan. Ay, nako. Diba, friend, kasabihan yung ang anak nakakatiis sa magulang. Oo, yun. Pero ang magulang hindi nakakatiis. Tama yun, friend. Tama. Hindi matitiis ang anak. Ang magulang, bakit kaya ang magulang hindi matiis ang anak? Pero ang anak, Diyos ko. Kasi pinuhunanan mo ng buhay. Oo, buhay mo yan kung hindi, Diyos ko. At saka dapat, ang anak, isipin naman niya yung ginawa sa kanya ng magulang niya, di ba? Pero gagawin din naman niya yon sa magiging anak niya. Oo, pero friend, pag ang magulang niya hindi niya ginalang or binastos niya, babastusin din siya at maiisip na niya na ganyan din ang ginawa niya sa kanyang magulang. Totoo yun. Di ba? Yan. Kaya natin ang ating ang magulang talaga ang ating best friend. At saka ang pagmamahal ng ating magulang, unconditional love. Yan ang masasabi ko sa inyo. Wag na wag kayong mag-iisip sa inyong mga magulang ng tutulungan ng inyong magulang. Kahit na masakit, kahit umiyak man lang, kayo pa rin ang tutulungan ng inyong magulang. Oo, nako, Diyos ko. Yan pa rin at iyan ang mangyayari sa inyo. Diba? Na-miss ko tuloy ang ina ko. Oo. Ay, nako. Ang aking magulang, talagang iyan ang pinaka-best friend. Wala akong masabi sa aking nanay, sa aking tatay. Nako, mahal na mahal ko sila.
kasi hindi ako magiging ganito kung hindi sa mga magulang ko. Ang nanay ko, masyadong prayerful. Ang tatay ko, ganun din. Sa isip ko lahat, ang Panginoon Diyos, lahat ng very humble ang magulang ko. Yung paggagawa, lahat, yung pagsasalita. Kaya ako ikuwan stricta, masyado akong stricta. Tsaka ang magulang na nahinog sa panalangin. Oo. Pati mga anak. Ganon din, di ba? Pag ikaw, tama ka doon. Oo. Basta't ikaw nakamulatan mo sa nakamulatan magulang mo yan. Gigising ka. Ayan nga, sa amin. Pagdating na 6 o'clock, orasyon. Di ba may orasyon? Pagdating, basta family bonding 7 o'clock, 12 o'clock. Ayaw ng magulang yung pagkatuntong ng yun nga, orasyon. Okay. Kung ano ginagawa mo. Oo. Diba? At saka dapat yan, pagdating na 6 o'clock, nasa bahay ka na. Kung hindi, hindi ka makakapasok ng bahay. Hindi. Oo. Sobrang busy mga magulang. Ay, pero dapat kahit anong busy, merong time para sa pagdarasal. Ako, yung mga apo ko, ginawa kong gusto ko yan, hindi pwede. Kaya ako ganon. Kahit hindi na asikaso ng anak ko, ako, hindi po pwede yung at saka lahat, ginawa ko lahat ng mga manners kahit sa pagkain. Yun kung ano yung gusto ko, yun ang masusunod. Ayoko nang merong mga kalat, ang mumo, hindi pwede, nakakain ka, na puro, hindi pwede. Kung ano yung natutunan ko sa magulang ko, iyon. Diyan ako masyadong mahigpit. Yung sa pagkain, kakain, lalo yung pagkain, tumatakam-takam. Naiinis ako nung ganon, hindi yan. Hindi, maraming nagugutom para Oo, para magtapon. Ay, nako. Yan, hindi ako nag-aaksaya ng pagkain. Lalo na yung iba sa handaan. Yung iba sa handaan, tinatapon ang pagkain. Kukuha ng marami. Pwede ka namang bumalik ba't hindi ka bumalik, di ba? Ay, yan ang akin. Ayoko ng ganon. Yun ang pinakaayo ko, friend. Yung mga masyado kang swapang. Hindi maganda yung kaswapangan sa buhay, di ba? Yung ngayon hindi ikaw ang bumili, ngayon hindi ikaw ang kumuha, di ba? Pero ang friend, ang ganda ng mukha mo sa salamin mo. Ganda na salamin mo, friend. Salamat. Hindi kasi ako, makuwan ako sa salamin. Namimili ako ng salamin. Gusto ko magpalit ng salamin. Alam mo, gusto ko magpalit ng salamin. Ay, Diyos ko, ang dami ko nang nakuha na salamin. Ay, mas maganda pa rin. Ay, tsaka na lang ako magpapalit ng salamin. Ay, sabi ng anak ko, Mama, ang hirap mo talagang ibili. Bibili mo ako kung naman hindi ako magagandahan. Huwag na lang. Okay na lang itong salamin ko. Yun. Meron ako kasing salamin na nakita. Pagbalik namin, wala na doon. Ayoko nun. Ayoko noong kuwan. Ako basta sa salamin, mahal, gusto ko talagang, syempre nakikita yan, ayoko nung, may kamukha ako na salamin doon sa kabila, gusto ko walang kamukha. Kaya ako nagandahan sa salamin, mahilig ako ng mga ganyan. Ay, nako. Anyway, eto na naman. Miss Treasure, boyfriend ko, gusto palagi akong nakashort at kita ang lahat ng katawan ko. Pag ako po ganon ang suot, dinadala po agad ako sa motel. Bakit po kaya ganon ang gusto ng boyfriend ko? Manyak ang boyfriend mo. Meron ba namang ganyan at hindi ka nire-respeto ng lalaki? Kasi ang lalaki, pag ikaw ginaganyan, pinaghihipo kung saan kung ano yung sinasabihan sa iyo, kung ano gusto mo, hindi ka niya nire-respeto, binabastos ka niyan. Di ba ganun, friend? Pag hindi ka nire-respeto ng lalaki, kahit maraming kaharap, paghihipuan ka. Di ba? Kahit ikaw din, ganun din. Kahit sino nakakakita, yayakapin mo. Kahit sino, iyon, nakakahiya yun. Hindi ka ba nahihiya ng ganon? Yun ang gusto niya, nakakita yung kuyukot mo. Kung pangit naman at maitim yung kuyukot mo, wag ka na lang Diyos ko, alam mo, ang nag-short,
yung nakakaakit-akit at yung maganda yung hita at binti mo. Pero pag puro kurikong ang binti mo at maitim ka, naku, huwag ka nang mag-short, Mariosep. At tapos mag-mimidrib. Yung bang... Tawag ka lang ng magpipinta. Oo, tama ka dun. Tumatawag ka lang ng... Pipinta sa'yo. napipinta sa'yo. At saka tumatawag ka lang ng hahawak sa'yo. Ganun yon. Diba? Kabastusan yon ang gusto mo. Hindi ka nire-respeto. Tapos maglalakad ka ng nakikita pusod mo. Bra na. Wala ka naman. Ala naman. Ay, oo. Kahit ako, hindi ako pwede ng ganyan. Pag natutulog siguro ako, pwede ko. Pero lalabas ako dyan na nakikita yung pusod ko. Mariosep naman. Kawawa ka. Hindi ka igagalang. Sino ba naman tao ang matutuwa ng ganon? Hindi ka karespe-respeto. Diba? At saka, walang mas matinong babae na ganon ang isusuot mo sa daan na hindi ka re-respetuhin. May ang lalaki, pag sinabihan ka ng ganon at hiniwakan ka sa bewang na hanggang likod, kakahiya yun. Diba? At saka tumatawag ka lang ng babasto sa'yo. Tama ka doon. Tumatawag ka ng babasto sa'yo. Oo. Hindi naman maayos ang damit mo. Minsan nababastos ka. Oo, kaya nga. Yung pang nakikita ang buong paligid sa'yo. No? Yung iba kasi akala niya maganda siya. Akala niya okay siya. Hindi niya alam, binabastos siya nung lalaki. Kaya pinagaganon siya. Ganon lang yun di ba? Hindi maganda yung ganong klaseng boyfriend. Di ba? Pag ganyan ang boyfriend mo, nako, hindi mo dapat ginaganyan yung boyfriend mo. At hindi ganyang klase ang iyong lalaki na dapat ayusin. At tulad nga noong tinetext nung nandito na Miss Treasure, sabi, alam mo po, ang sabi daw po ni Hima ay sa tomboy to. Sawang-sawa siya sa tomboy na boyfriend. Boyfriend ba tawag doon? Di ba girlfriend yun? Gusto daw po niya mahusay. Kaya po kami tawa ng tawa dito sa school. At isa pa kwento daw po yun ni Direk ay sabi po ni Hima. Ano ito? Sino bang direkto? Marami may gusto sa professor niya. Sabi naman po ng professor, walang magkakagusto sa kanya dahil pinagsawaan siya ng mga tomboy. At ang itim-itim niya, negra nga po ang tawag sa kanya rito. Walang maputi sa kanya kahit ngipin po pwede maputi, pero yung kanya pong katawan pati singit maitim. Puro po siya urikong. Pati paa nga po niya parang luya. Ano ba yung luya? Ay! Parang nagbubukid. Ano na? Parang nagbubukid. Yung malapad yung paa. Malapad ang paa. Di ba ang luya malapad? Ganon. Parang luya ang paa. Ganon. Ang daming tomboy na kuwan. Pag talaga ang tomboy, ikaw ang kinuwan, mahirap yun. Dapat wag kang, kasi sa bagay, klase-klase nga ang tomboy na ganito. Pero pag disente, may disente talaga at may hindi. Ako may pinsan ako, bakla. Disente siya. Hindi siya pero meron siyang lalaki, nasa bahay lang. Pero hindi mo siya makikita na nakikipaglandian. Isa lang yun. Di ba? Maraming kakilalang tomboy, maraming kakilalang bakla. Pero ano naman, meron kasing bakla sobrang ladlad na ladlad. Ladlad na. Ayoko naman ng ganong bastos. At saka kung ano yung sinasabi, ayoko din naman. Ako alam mo, ang dami kong natawa nga ako sa Facebook alam ko tomboy yun Sabi niya sa akin, I love you. Sabi ko, tomboy ka ba? Sabi kong ganon. Kasi babae ko, hindi ako tomboy. Sabi ko, tumigil. Kasi alam ko tomboy siya. Ako, may naging tindahan. May naliligaw rin sa akin. Natatawa na lang ako. Pareho tayong babae. Hindi tayo pwede. Hindi ko kaya. May tindera ko. Tomboy. Tapos, may pinasok siya sa akin na babae. Babae?
Girlfriend niya pala. So, sinabihan ko siya. Oo. Sabi ko, ayoko ng dito ng ganyan. Oo, mahirap yon. Ako rin, meron akong yung katulong ko, meron akong katulong na babae, mahusay siya. Pero, yung ipinasok niya sa akin, tomboy, kaibigan daw niya, kapitbahay nila, nililigawan ako, pinalayas ko nga. Sus ba, nagtataka ako, siyempre, utos ako ng utos. Yung pa ako nga, kuwanin mo. Kaya pala gustong-gustong akihihimasin, iba pala yung nasa sa isip niya. Siyempre, sa kwarto ako nagpapapindot-pindot siyempre, nakakuwan lang naman ako. Nakapatiga lang ako, siyempre, kaya pala ganun, malaman ko, sabi doon sa katulong ko na nagpasok sa kanya, ma'am, sabi po, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na isang buwan pa lang sa akin. Sabi po niya, ang ganda mo daw pong himas-himasin. Bakit? Nai-inlove daw po. Ay, tomboy yan Ay, nako. Magmula nun, inalis ko. Kaya pala, Diyos ko kung himas, ay nako, hindi ko type ang tomboy, hihimasin mo ako. Ang dami lalaking hihimas. Diyos ko, bakit naman ako yung papahimas sa tomboy? Diba? Ang dami-dami lalaki. Diyos ko, ayokong humimas ang tomboy, no? Baka patay ko Hindi, nadidire ko. Nakakadire, di ba? Sila nga, yung mga workshopper, nandidire raw sila. At saka yung mga taga-school, yung nakausap nila ng isang linggo, kunento nila rito Kaya lang, hindi ko malaman kung sino direct na yung sino kaya. Baka kaya si direct yun. Hindi naman siguro. Miss Treasure, kwento po, ano po ba yan? Miss Treasure, ang sabi po noong isang professor, ang katawan daw po ni Hima mabaho at parang may amoy bulok pag pinapawisan siya. Ba't naman yun nalaman? Naaamoy ba nung professor? Hindi naman sabi nung professor, hindi naman daw niya nakukuha. Nandidiri daw siya. Baka nga may amoy, di ba? Minsan kasi, pag may menstruation, may amoy. Di ba naamoy yun? Pag may menstruation, pag ano? Oo. Iyon. Ay, nako. Miss Treasure, si Hima po, mukhang laspag na kasi siya ang pumapalupot kay Derek. Kaya daw po siya natuwa noong umalis si Elsa Caminero. Kasi daw po, pareho sila ni Elsa na hinihimas ni Derek. Ay, ganon. Kaya daw po nagseselos. Kaya daw po ang sabi ni Elsa sa amin, ay, ala naman daw pong binabayad sa kanya. Pati daw po sweldo, kaya lahat ng tauhan umaalis. Kaya daw po ang natira si Himalin, ay siya lang daw po ang nakakatiis kahit na ano ibigay sa kanya. Kaya po may mga relo-relo pa sila, may mga binigyan pa daw po siya ng teddy bear. Hindi ako naniniwala ng binigyan pa daw siya ng teddy bear. Sa ganon, ewan, tingnan natin kung ano magagawa. Sagutin ninyo to kung ano lahat sa isang linggo sagutin nyo kung totoo sige. Sino nagbigay? Sige. Okay. Hindi ko isasabihin yung iba. Miss Treasure, kwento po niya dito, binigyan daw po silang lahat ng relo at bracelet. Napakayaman naman ni Direk. Bakit ganon? Tanong po namin, saan po kinuha ni Direk yung pambili? Ay, nako. Miss Treasure, ano po ba ang masasabi mo sa babaeng siya ang pumapalipot sa lalaki? Makiri, Makati. Ikaw, friend, ano? Di ba? Yung ganon? Yung bang kung siya ang nagpapahiwati, siya ang hindi ka igagalang ng iyong lalaki, nagpapapansin ka, di ba? Parang, dapat, siya yung papalupot. Wari, ikaw ang lalaki, ako paluputan mo, hindi ako papalupot sa'yo. Bakit kita papaluputan? Bakit ako ba lalaki? Ikaw ba liligawan ko? Diyos ko.
Miss Treasure, pag ang boyfriend mo po, manyak, ano po gagawin mo sa kanya? Ikaw, friend. Ano gagawin mo, friend, pag manyak ang boyfriend mo? Ano, friend? Ano? Abay, hihiwalayan ko siya. Oo, ganon. Napahirapan niya ako. Kaya nga, kasi ang manyak, friend, palagi yan di ba? Walang katapusan, di ba? At saka nakakahiya pag ang boyfriend mo, siyempre, makakita, nakakilala siya. Di ba? Ay, napangasawa pala ni Ri, ang nakasama pala ni Ri, manyak. Di ba? Ang dami-daming lalaki, manyak pa hinirap, di ba? O, di ba nakakahiya yung ganon? Miss Treasure, pag ang boyfriend, teka, tapos na pala ito. Miss Treasure, boyfriend ko po 4 na asawa at 6 ng anak. Nagulat po ako nang malaman ko yung problema niya. 24 lang po siya at ako po ay 18. Oh. 18 ka lang, 24 ang boyfriend mo, meron siyang 4. Ilan ang asawa? Teka. 4 na asawa at 6 na anak yung boyfriend niya. Naku, ikaw 18 lang. Kung ako ikaw, iwanan mo lang siya. Huwag na lang kasi yung ganyan na, yung bang, ano tawag doon? Ewan ko, wala siyang sinabing Muslim Muslim lang naman yung ganyan, ano? Kapag kaya ka po. Oo naman, friend. Sa Muslim kasi, okay. Sa Muslim daw, kapag kaya kang buhayin, kahit na ilan kayo, pwede. Yun nga. Kasi may kaibigan ako, asawa niya. Oo, ganon. Ayun nga ang maganda kung ang Muslim sa Muslim kasi marami, hindi ba? Kung 4 ang anak, kung kaya kang buhayin, kung hindi ka naman kayang buhayin. Ang tawag sa Muslim yun. Wala siyang sinabi, pero 18 years old lang yung babae. Ano masasabi mo dun sa babae? Kaya nga, ano maipapayo mo sa kanya, friend? Maniwalay ka na lang. Oo, kasi ang bata mo yung buhay mo sa kanya. Oo, tsaka isa, single siya, may asawa, kahit binata itong boyfriend mo, may asawa at anak. O, hindi naman daw kasal. Kahit ba hindi kasal okay lang sana, friend. Yan nagiging okay yan. Pag may edad na, pareho na kayo may edad, pare. Wari ako, ikaw, may edad na rin. At the age of 60, at the age of 50, may boyfriend ka, may anak na, may anak ka na rin. Okay lang, di ba? Pero pag 18 years old, kasi companion lang. Companion, Kasi pag yung may mga anak, may mga edad na, companionship yan. Pero pag yung bata, at sobra, Diyos ko, hindi naman, ikaw ba, wari, anak mo, ganun, 18 years old, papayag ka ba naman na ganun? Siyempre, hindi rin, di ba? Yun ang sinasabi ko. Ay, naku, mga tao talaga, oo. Miss Treasure, may bakla po kaming friend, magnanakaw at mahilig na magbo-blow out, mahilig na magsasama sa amin tuwing kami lalabas. Wala man lang siyang binigay kahit pan-taxi namin. Ganun po ba siya? Ang ugali talaga niya, baklang yan. Wala man lang siyang pakiramdam. Sana po makiramdam naman siya at bigyan niya kami kahit pan-taxi at libre naman siya sa pagkain. Meron po talagang ganon na kahit na pang-taxi or what, walang pakiramdam. Ano ba naman magbayad ka ng ganire? Mag-share ka man lang. Kung wala kang pang bayad, makihati ka naman. Magbigay ka man lang kahit 10 piso. Para naman may share ka. May share ka, di ba? Pero imposible naman daw na walang pera. Imposible talaga. Aalis ka, wala kang pera. Ikaw ba, umaalis sa walang pera? Diyos ko, Mariosep. Ay, nako. Maraming tao talagang gano'n, Talagang gano'n.
Ibang klase. Yung nangungunat. Oo, nangungunat. Ay, nako. Yung kahit na ba lahat ng kasama, naglalabas na. Oo. May ganun talaga. Meron, meron. Kahiya. Minsan nga, sa inyo magkakaibigan eh. Oo, sa bagay. Nalalaman. Sa inyo magkakapatid. Oo. Di ba na? Magkakapatid kasi, wala yun. Kapatid mo yun eh. Pero yung kaibigan mo, wala ka man lang maikuwan, sabi ko sa'yo, minsan, huling-huling, kasi hindi naman kasi... naman yung kahit na kaibigan mo, hindi ka man lang mag-share. Kakaya naman yun. Oo, sa bagay, tama diba? yun. O di magtapat ka na sa kanya. Pasensya ka na. Pasensya na kayo, wala talaga. Ako ganyan, pagwari, nagkukuhan ako. Minsan, diba kahit na ganito? Nasa sa kaibigan mo na yan, friend. Diyos ko, meron akong... Kasi may mga kaibigan naman, wag na. Diba? Nako. At least, nag-try ka kahit na maliit yung i-contribute mo, meron kang Pero friend, ang kaibigan mo naniniwala sa ganyan, pag ikaw alam nila na ikaw matapat. Pero pag ang kaibigan mo, kanya-kanya yan friend eh. Totoo. Ako, naniniwala ako sa iba na kaibigan ko, pero yung iba kong kaibigan, di ako naniniwala. Kasi, meron talagang ganun eh. Yung bang parang, ganon. Yung ikaw lahat ang pasasagutin. Ganon. Diyos ko, ano ba yan? Ay, Miss Treasure, may friend po kami na masyadong mayabang. Ayaw naman pong gumastos. Puro lang po yabang. Lahat po kami naiinis na sa kanya. Ano po maganda sa kanya? Naku, alisin na nyo sa barkada at alam mo yung mga ganyan, ganyang klaseng kaibigan, hindi maganda. Hindi magandang kausap, hindi magandang kasama, puro kayabangan ang maiisip niya, alam mo yung mga ganyang klase, sinungaling. Hindi, tsaka yung ganon, yung puro gusto niya, puro libre. Parang ang kapal mo naman, di ba? Maglibre ka naman. Oo, maglibre ka naman, di ba? Bigyan mo man lang na isang candy. Oo nga, friend. Para may lusawi. Oo, para may lusawi naman na bigay mo, di ba? Yun lang yung friend. Ay, nako. Sus Marios. Teka, magpapa-music muna ako. Oh, I'm paying for your kisses in the tears I shed for you. 50 tears for every kiss, dear, for love that wasn't true. Oh, I bought so many kisses when I didn't know the cost, but the time has come to pay you for the love that I have lost. 50 tears for every kiss, dear. Oh, the price was high, it's true, but I'd shed a million more, dear, for only one more kiss from you. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear, for a love that fell apart. Yes, I'm paying for your kisses, and I'll pay with all my heart. 50 tears for every kiss, dear,
that fell apart. For love that fell apart. Who can I turn to when nobody needs me? My heart wants to know, and so I must go where destiny leads me. With no star to guide me and no one beside me, I'll go on my way, and after the day, the darkness will hide me. Maybe tomorrow I'll find what I'm after. I'll throw off my sorrow, beg, steal or borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn away? Throw off my sorrow, beg, steal or borrow my share of laughter. With you I could learn to, with you on a new day. But who can I turn to if you turn? Mag-start na naman po tayo at malapit na naman po tayong matapos. It's already 10:10. Before 5, no? Malapit na po tayong matapos at hi po muna sa ating bossing na si Ma'am Fenico Demos, si Sir Rizal at ang ating magandang si Fatima at si Ami Amar, ang ating secretary, at si Allen. Thank you po sa inyo, ma'am. At maganda ang aming nagiging program dito sa inyo. At enjoy po ako pag ako'y nandito sa inyo. Kahit po may mga kaibigan ako, pag malapit lang dyan, nagpupunta ako rito sa DW, hindi po. Sa 24 ako pupunta dyan, ha? Kahit ka magtatawag-tawag kayo. Sorry kayo kasi hindi ako nakakapasok. Okay lang yan, ha? At huwag kayong mag-alala pagdating doon. Kasi daw walang masaya. Namimiss nila ako. Thank you naman at namimiss nyo ako. I love you naman. Alam naman nyo yan. Pero kasi hindi talaga ako pwede pag Saturday. Talagang marami kaming pinupuntahan. Aalis nga uli kami tomorrow. Kaya sorry. Ha? At nandiyan sila sa kuwan at namimili sila ng kanilang pang-alis, no? Pasalubong, no?
Ganyan po ang yung mga kaibigan ko. Kaya, ano man ang paggagawin ko pag susundan ko sila, dito na lang po ako. At marami po kayong text sa akin. No? Yan po. Pagpapatuloy ko po ang aking text, ang inyong mga text. Nasaan na ba ako? Miss Treasure, ano po ba ang masasabi mo sa babaeng, ito na nga. Ano pa ba? Saan ba yan? Ano po, may mga tapos pala ito. Saan ba ko? Miss Treasure, my friend po, tapos na pala ito. Miss Treasure, bakit po walang ereksyon? Ano po ba sakit niya? Ang bata pa po naman, 18 years pa po siya. At ako 16. Naku, baka po diabetic siya. Bakit naman po 18 years old lang, wala nang ereksyon? Kasi alam mo po, yung mga ganyan na 18 years old lang at walang ereksyon, magpa-check up po siya. Hindi mo po kasi sinabi rito kung mataba siya. Kasi po kung mataba siya, malusog siya, baka diabetic yung magulang niya, baka po siya sa edad niya na yon, nagkakaroon po kasi ng diabetes ang isang tao pag yung masyadong mataba, kain ng matamis. Bakit po siya mawawalan ng ereksyon? Di po ba? Hindi po, bira, ewan ko lang po kung bira yung gano'n na mawawalan ka ng ereksyon sa ganong klaseng edad. Ang alam ko po dyan, nag-uumpisa sa 25 years old, hindi 18. Opo, hindi po yan nag-uumpisa sa ganon. Kaya sa akin po, kawawa naman po siya, yung kanyang, yung ginagawa sa kanya, no? Ito pa po, Miss Treasure, isa na lang po ang akin ko kasi po mag-music pa ako yung sinasabi nyo. Miss, my boyfriend po ako, 78 years old. Pero Miss Treasure, ang lakas niya. Grabe po. Ako po ang sumusuko. 40 years lang po ako. Bakit po kaya grabe libog niya sa katawan? 78 years old. Kasi po alam mo, 78. Dapat po mamahinga na siya, pero swerte mo po at 78 meron pa siyang ereksyon. Pero alam mo po, sobra-sobra ang kanyang libido sa katawan. Opo, kasi mag-e-enjoy ka talaga nun. Pero kung ganun siya kalakas, sa bagay po, yung ikaw 40 at siya, kasi po sa 40, hindi ka po masyadong magtataka kasi 40 ka, bata pa po yan eh. Kung 50 nga po, kung malakas sa 60, meron pa po yan. Di po ba? 60 sa babae po kasi kung hindi masyadong, kung ang babae healthy, nako, kahit matanda, may edad na po ang babae, mag-78, mag-80 man ho ang babae, okay pa po yan. Lalo po't masustansya ang mga pagkain yan. Okay pa po yan. No? Kahit pa paano po, na-a-arose po yan at nagkakaroon po. Pero pag po ang babae ay mahina at saka po may sakit, diabetic, yung at the age of 40, wala na po yan. Hindi na po, naiinis pa nga po, sipain ka pa niya pag gaganyan-ganyanin mo siya. Opo, ganon. Pero sa mga ganyan pong klase, hindi na po nag-aayos yata yung mga tao na ganyan. Pero at the age of 78, Diyos ko po, malakas pa. Nako, nakaka-enjoy po yun. Mai-enjoy ka po nung ganun at the age of 78. Nako, kahit naman po sino, mag-e-enjoy, no? At hindi ka lang po mag-e-enjoy sa ganyan. Kasi po, yung love po niya. At saka lalo pa po ang lalaki pag malambing at the age of 78 at ikaw ay 40, talaga pong lahat yata ng kapag mamahal maibibigay mo. Di po ba? Kasi
Kasi bihira po yung ganun na lalaki na 78 years old nag-e-enjoy, na malakas pa. Ako, ang alam ko po, pag may sakit ang lalaki, at the age of 50 lang po yan nagkuha na po yan Bihira na po yan, tsaka hindi na po tumutuloy yung erection niya. Kasi nga po, kung diabetic, basta po diabetic talaga po, hindi na po tutuloy yung, opo, mag-e-erect, pero hindi na po tutuloy. No? Kaya po wag kayong magagalit sa mga asawa nyo or boyfriend nyo, intindihin po nyo siya. Kasi marami naman pong paraan para tayo mag-enjoy, di po ba? Kaya pag po may mga sakit ang inyong mahal sa buhay, wag po kayong magalit or pakita po nyo na yung pagmamahal na lang nyo ay iniintindi nyo po siya. Ganun lang po, no? At tayo po ay magpapaalam na at ako po ay gusto ko pong yun nga po yung sinasabi nyo, tapusin yung ating extra. Okay, sige po, dyan na po kayo at God bless. I love you, I love you, I love you. Ikaw, friend, may sasabihin ka ba? Marami pong salamat. Miss Treasure, thank you very much sa pag-guest mo sa akin dito. At sana po nabigyan kayo ng payo na makabubuti para sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Okay. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. When you're down and troubled and you need a helping hand, and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door.
got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend.
OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.